Hi guys! So for today's video, sasamahan ako ng isang friend ko, isang super friends ko dahil isang superhero. Para discuss natin yung mga 3 struggles ng mga Pilipino, especially ng mga nurses dito sa Germany. Walang iba kundi si Valerie! Hey Val! Kamusta? Hello! Ako nga pa si Darna. Ilang taon ka na dito sa Germany? 3 years na nung January. So tagal-tagal na rin. Parang halos pares lang tayo. So, yung pagpunta mo dito, ilang months ka nag-study ng German language? Sa Pilipinas. Mga 8 to 9 months yun, siguro. Dire-diretso yun? Dito ka na nag-B2 or... Hindi, sa Pilipinas Sa Pilipinas pa, okay. So, sabi ko nga kanina, pag-usapan natin yung mga struggles. So, 3 years ago, ano yung, sa tingin mo, yung kauna-unahang struggle na experience mo? 3 years ago? Na hanggang ngayon pa din. Hanggang ngayon pa din. Language, tama naman. Kasi halos lahat tayo, di ba? Oo, lahat naman yata yun yung... Bakit sa tingin mo yun? I mean... Ang hirap kaya. Ang hirap kang German. Di ba? 8 months ka nag-aral, tapos pagdating mo dito, iba pa yung kung paano sila magsalita. Parang yung accent nila, tapos yung words na ginagamit nila, syempre, yung iba, parang mas natindihan nila yung mga nanonood sa atin. Kasi parang Pilipinas lang din yan. Yung mga, di ba may mga ibang dialects din, tsaka may ibang tono din yung may mga Tagalog. Malalim na Tagalog. Malalim na Tagalog. Yung pang Gen Z na yung salita. So pagka ganun, nung kauna-unahang mong interact sa kanila, as in, yung parang first duty mo, mayroon ka bang pwedeng ma-share about sa language lang naman? Yes lang ako ng yes. Pares nila. Kasi yan, actually, yun talaga yung parang napansin ng mga kasamahan natin. Parang, yes, ganun lang tayo ng ganun. Parang, okay, naintindihan mo ba? Akala nila utu-utu tayo. Yung lahat gagawin natin. Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog at malay mo, ito na umpisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video. Sa pagbili ng sa grocery, sa pagpunta sa sa museum, kamusta yung mga first months mo? Yung mga first months, syempre parang bago ka pumasok sa kunyari restaurant, iisipin mo na paano ba umorder. Parang translate mo na hawak ka cellphone. Oo. Pero yun, syempre habang tumatagal, yung natin. Kasi parang minsan natin na parang okay lang ba na may hawak tayong cellphone tapos itatranslate natin, sasabihin natin sa kanila yung gano'n. Okay. So tingin ko okay lang din naman. Kasi parang naman tayo, yung mga foreigners naman tayo. Hindi mo na kaya, mag-English ka na. Hindi mo bawal. Yun nga. I mean, parang huwag kang mahihiya na kahit pa paano. Kasi, the more na, parang baka mamaya magkamali ka pa. Yung, pagka nasa labas ka, syempre. Pag nasa work kasi. Parang mahirap yung cellphone ng cellphone. Totoo. Hindi, sinasabi lang natin to para at least may idea sila. Pag nasa work ka, medyo hindi natin ina-advise. Hindi natin ina-advise na may hawak mo yung cellphone mo habang nagtatrabaho kasi nga parang mawawalan sila ng kahit pa paano ng confidence sa iyo. Parang translate ka lahat. Diba? Lahat tatranslate mo, diba? So, hinay-hinay saka minsan mali din yung pagkakatranslate, iba yung pagkakasabi. Kaya pag kung nasa labas ka, okay lang din naman kasi parang at least nasasanay ka. At least masasanay ka na. Tapos hanggang sa darating na yung time na hindi mo na kailangan translator. Ano yun sa tingin na yung second struggle ng natin? Yung mga Pilipino or ng mga foreigner dito sa Germany? Yung culture nila. Ibang-iba naman syempre talaga sa ating mga Pilipino lalo. Bakit? Ano yung meron katangian o karakteristik yung mga taga dito na parang na-shock tayo? Sila, parang direct sila magsabi kung ano yung gusto sabihin. Kagaya sa atin na
hihiya tayo na magsabi ng ganito, ganyan. Sila sabihin sa'yo, sa mukha mo talaga. Direkta na, ano. Tapos, kunyari, may hindi nagustuhan, sasabihin sa'yo, diretso. Tapos tayo, nagtatampo, ganyan. Nagdadamdam. Yung tipong pag sinabihan ka na, dapat ganito, dapat ganyan, ganyan. Parang tayo mga Pilipino or in Asian in general, parang magdadamdam tayo. Anuhin natin siya, isipin natin siya, gusto patulog, isang linggo, isang buwan. Pero sila, after ng duty, after 1 hour nga lang, okay na sila, hindi na lang masyadong dinadamdam yung mga bagay-bagay. O kaya, pagkakita mo ulit sa kanila, parang walang nangyari. Parang ikaw nagtatampo ka pa, tapos siya parang wala na pala yun. Tapos ikaw parang, okay, wala naman pala. Nag-isip lang ako. So, yun yung difference nila sa atin na parang, kasi lalo na yung mga Asian, katulad ng language natin, di ba, yung language struggle natin, tayo ng yung mga ganon. Napansin din naman sa lahat ng mga Asian. So, in connection with the culture, parang ganon din naman yung ang nangyayari is parang ano ba to, yung parang yung mga Asian tayo. Matiisin kasi tayo, gagawin natin yung kaya natin gawin. Totoo din naman. So, tapusin lahat. Okay na yan. Yun din napansin ko. Napansin naman din sa kanila. Yung parang, sila pag di na nila kaya, hindi na. diba? Sige, next na yan. O kaya bukas na lang yan. Diba? Tayo mga Pilipino. Hanggat kaya natin, hanggat kaya natin tapusin, tatapusin natin. Yun yung difference nila. Ano pa ba? Sa teamwork. Minsan, diba sanay tayo? Sanay tayo guys na kapag may isang team tayo, kapag hindi patapos yung isa sa pinasa, tutulungan talaga natin, tapos tayo sabay-sabay tayong ganun. Pero dito, napansin ko, hindi ganun. Na kailangan kung tapos ka na, kung tapusin mo. Meron din naman. Meron din naman, so totoo. Pag kapag parang natanggap ka na nila. Na-accept na nila parang stay ka na dito. In fairness naman sa kanila, mukha lang silang hindi friendly. Tayo kasi nakangiti tayo agad, di ba, kahit kanino. Sa kanila, parang hindi sila kagad ganun. Pero once na nakilala ka na nila, bigyan mo lang sila ng time. Pag as in naman talaga naman din, friendly din naman sila. Totoo kasi kayo minsan, yung culture ng West and East Germany, magkaiba silang dalawa. So, hindi lang ako sure kung ano yung... Hindi ako sure kung ano talaga yung may ibang... Yung parang hindi ganun ka-ayang characteristics. Pero yung sa part ko kasi, yun yung part na may ibang culture na nahalo yung sa Russia. So, medyo conservative sila. Hindi sila ganun ka-welcoming sa mga foreigners. Yun yung, kaya nanibago talaga kami kasi ang tingin nila sa amin parang sino to, mga ganun. Ikan dito, ganun. Yung mga ganun. To the point na sabi nung coordinator namin, bago daw kami dumating doon sa bonong namin, sa apartment namin, nagpadala sila ng mga sulat sa lahat ng mga resident doon. Ay, talaga? Na may darating na Pilipino, na ganyan-ganto, na magtatrabaho sa amin, na mag-aaral. So, pagdating namin doon, alam na talaga nila, estudyante kami, mga ganun. Which is totoo ng estudyante, tapos nagtatrabaho. So, parang, in a way, nakatulong din yun na parang na-orient na sila namin. Hindi sila nagulat. Pero nakatulong din talaga na parang, nagtatrabaho naman to. Hindi to yun parang, nilagay lang dito para magmasyal. Okay, nilagay natin dito para tulungan, hindi para magtrabaho, para makatulong sa community. So, okay naman na yun. Dito naman kasi hindi ganun kasi sa Berlin, sobrang daming tao dito, halo-halo na talaga, kaya parang hindi ka na magugulat kahit sino pa makasalubong mo, halo-halo na talaga. Sa pinanggalingan ko, halos mabibilang mo lang din yung mga taon, yung nationality. Dito sa Berlin, kung saan kami nandito ngayon, medyo diversified talaga. Iba't ibang nationalities na lang nandito, 'di ba? So parang masabi mo na kung sa pag-uusapan natin yung culture about sa local, sige. Pero yung sasabihin nating culture about sa iba't ibang nationality, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Iba. Pero marami kasi dito yung matagal na sila dito, parang na-adapt na nila kung paano. Okay. Yung mga nationality, mga nakatrabaho mo na. African. Maraming African, African di masyadong madami, pero
Meron. Tsaka... Mexican? Mexican, wala. Wala. Ano yung mga Colombian? Turkish, oo. Sa amin yung mga Colombian, tsaka Mexican, Brazilian. Taga-Poland. Yung, para sa akin, isa din sa mga importanteng, kasi, na-struggle na pwede nating i-discuss. Kasi yun talaga yung parang, iikot yung mundo mo din dito kasi sobrang may stress ka. Ano yun, Val? Yung pagpapa-appointment sa mga government offices. O kaya kahit hindi government offices, kunyari sa doktor, ang hirap pumunap ng appointment. Sige, dun muna tayo sa government, bakit sobrang, bakit struggle siya? Bukod sa, syempre, German language siya. Bukod doon, yung pagkuha ng appointment o yung termin, sobrang hirap. Online o kaya kahit tumawag ka, mag-email ka, lahat na nang pwede. Kulang na lang padala ka sa ibon. Kasi wala ka pa ring termin. Kasi nagkataon din naman na punta namin dito is COVID time. COVID time. Tapos, kailangan lahat ng mga transactions, either government or private, kailangan dumaan sa magpapatermin ka, magpapaschedule ka. So, kailangan pag tumawag ka, yun, kailangan puntahan mo siya kahit dahil kung hindi mo pupuntahan. Pag hindi mo pinuntahan, good luck sa'yo kung kailan ka ulit magkakaroon ng bagong termin. Pag sa clinic. Pag sa clinic, kunyari, di may sakit ka ngayon. Tapos tumawag ka, may termin ka, tapos hindi mo talaga kayang tumayo. Ang next mong termin, magaling ka na. 4 na buwan na. Magaling ka na bago ka magkaroon dito. Yun yung mga isa sa mga struggles natin. Kasi lahat din naman na yun nga, parang ang hirap magpa-schedule dahil siguro puno na din yung nila. Pero ngayon, in fairness, 2024 medyo lumuluwag na ng konti. Pero sa government, pa din, kailangan mo pa din. Yun pa rin talaga. Siguro kulang din kasi sila sa tao para sa na personal. Okay, so yun guys, yung tatlong nakahiga ka na 3 struggles na nararanasan ng mga foreigners, ng mga Pinoy, ng mga nurses dito sa Germany. In general, to sum it up, ano yung na-realize mo after 3 years na pag-stay mo dito sa Germany? After 3 years? Regarding sa struggles. Na ibang-iba talaga. Iba pa rin ang Pilipinas. Iba pa rin doon. Pero parang lagi mong din, titignan kung ba't ka nga ba nagpunta dito. So kahit na pa yung struggle na yun, parang kakayanin. Kailangan natin din mag-effort. Tsaka mag-effort ka talaga na mag-aral ng language. Kasi kung gusto mo mag-stay dito, kung gusto mo magtrabaho, gagawa mo ng paraan yung mga bagay-bagay para mas maging smooth yung trabaho, yung pag-communicate mo sa mga tao. Not all the time naman is parang mahirap. Parang ganun. Tsaka i-involve mo yung sarili mo sa community na din, na parang kaya ka nga nagpunta dito, i-adapt mo yung sarili mo. Nandito ka na ganun sila, so kailangan mag-adjust ka. Yun. So guys, thank you for watching this vlog, and sana may tutunan kayo sa natin sa mga discussions namin. And yun, goodbye. Thank you. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye! 5, 4. Gusto mo yung gaganong ka? Yung uupo ka? Huwag na! I-introduce. Tapos hindi ka makakita. May papel? Ito. Tapos mag-ano ka? Hindi, sige. Ano?